foreigner, iba-ibang klaseng foreigner nandito. 19 years old ako nung nangyari yon. Tapos sabi niya sa akin kung sasama pa daw ako. Binayaran niya ako, 800 yata. Tapos nung umalis yung foreigner na yun, hindi ko alam na buntis na ako. Iniisip ko po siya araw-araw. Hindi ko po alam kung saan siya nakatira. Sana po kahit po makita ko lang po siya sa panaginip. Ako si Marika Bardahe Pabile. Nanay ako ni John Givier. Isang beses, siguro mga 4 years old pa lang siya, nagtanong siya kung nasaan yung tatay niya. Pero ang alam ko lang, Charlie ang pangalan niya. Taga-German siya. Opo, pwede ko po, ay gusto ko rin po siyang makita isang araw. Ko na po siya kahit mula nung bata pa ako, hindi ko pa siya nakita. Ano po, mahal ko po siya kahit ganun. Iniisip ko rin, bakit kaya parami ng mga tao rito? Eh wala naman mga tatay. Bakit? Kaming mga babae, tinatanong namin, unang-unang tinatanong talaga namin, gumamit kayo ng protection para na rin sa kanila, sa amin. Eh kasi yung ibang foreigner ayaw nila eh wala kang magagawa. Oo, hindi namin sila pwedeng i-push na magagalit sila. Siguro dahil ganon. Dahil sobrang makasalanan naman talaga yon kapag nagpapa-abort ka, di ba? Dahil siguro sa reliyon natin, mga Katoliko, kaya siguro walang nagpapa-abort gaano. Oo naman, sobrang anlungkot ko kasi siyempre sa mga minor de edad, dapat hindi sila nagtatrabaho sa ganito, di ba? Dapat nag-aaral sila, nagtatapos. Eh kaso, sa hirap nga ng buhay, dito sila bumabagsak. Dito sa lugar namin, maraming kwento na gaya ng sa akin. Yung kaibigan ko, namatay siya 2 years ago. Tapos naiwan niya yung anak niya si Katrina sa lola at lolo na. Ngayon si Katrina wala siyang nanay, wala siyang tatay. Namatay po ang nanay ko sa panganganak noong 2018, February 9. At hindi ko po nakilala ang tatay kong Canadian. Nalaman ni mama ko na buntis siya. Tapos po, yun pa na po, nakaalis na daw po ng bansa yung tatay ko. Yung tatay ni Alex, hindi ko na nakakausap simula nung nabuntis ako. Anak siya ng foreigner, taga San Diego, California. Tingin ko yung tatay ko, parehas kaming ilong at parang may dimple. Yun, naano rin ako sa anak ko kasi parang nabubuli rin siya. Nasar po nila ako ilaw. Itong sitwasyon na to, marami pa rin kababayan na bubuntis ng foreigner na hanggang ngayon iiwan pa rin, walang nagsusuporta. Ang naiisip kapag po nakakakita ako ng buong pamilya, malungkot po ako dahil po wala na po ang nanay at tatay ko. Kaya ko nga po gusto maging stewardess para po mahanap po siya. Gusto ko pong nag-aaral para po pag malaki ako, hindi po ko maghihirap. Tinitingnan ko pa lang yung anak ko, paano ko sa future. Mapag-aral ko pa ba siya ng high school, ng college? Ganun. Yun ang talagang masakit sa ulo.
mag-isip. Ang pangarap ko kay Alex, yung makapagtapos siya ng pag-aaral, yung magmaayos yung buhay niya. Wini-wish ko po na sana po kinabukasan makita ko na po ang daddy ko.